May mga bagong ebidensya ang House Prosecution Panel na posibleng magdidiin kay Vice President Sara Duterte sa nalalapit nitong impeachment trial. Kabilang dyan ang hindi pagdedeklara ng Vice Presidente sa kanyang salin ng umano'y milyong-milyong halaga ng armas na pagmamayari nila mag-asawa. Sir Earl Tobias, nakatuto. May 52 rifles, shotguns at pistols na pagmamayari ang mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Man Scarpio na napag-alaman ng House Prosecution Panel na hindi nakadeklara sa salin ng Vice Presidente. Sa isinumiteng pre-trial brief ng prosekusyon kahapon, isinama ng testigo ang PNP Firearms and Explosives Office, pati na ang mga dealer na nagbenta ng armas sa kanila. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, panibagong ebidensya ang mga ito na magdidiin sa Vice Presidente. Madidiin ho talaga yung pangalang Pangulo dito kasi hindi ho niya linista sa kanya pong salin sa kahit anong taon mula 2007 hanggang 2025. Bukod po doon sa hindi ho pag-declare ng cash on hand, cash in bank, no? Sa kanya pong salin from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas. We will subpoena the Philippine National Police for the list of the firearms. Sa kabuuan, 57 witnesses ang nakatakdang iharap ng prosekusyon laban sa bise. Pinakamarami ang mga testigo para patunayan ng umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds at hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sa June 18, simula na ng pre-trial conference kung saan isa-isang mamarkahan ng Senate Impeachment Court ang mga ebidensyang ilalatag ng prosekusyon at ng VP Defense Team. Natanggap naman na raw ng prosekusyon ang nasa 70 pages pre-trial brief ng kampo ni VP Sara. They want the evidence to be basically constrained only to what had been submitted in the original impeachment complaints. Tingin ko po, nakakatawa yun. Kasi, ang totoo naman nothing prevents the House Committee on Justice, nothing prevents the articles of impeachment, nothing prevents anyone from actually submitting new evidence, new information up until the pretrial proceedings. Habang mainit pa ring usapin kung dapat bang ibaba ang requirement na 16 votes para sa conviction kung hindi lahat makakaharap ang 24 senator judges sa VP impeachment trial. Sa gitna yan ng mga kasong kinaharap ng ilang senador. Sabi naman ni House Prosecutor Joel Chua, if we will check the case of People versus Maceda, dito kasi sa People versus Maceda, sinasabi dito na lahat ng mga nakakulong hindi allowed, hindi papayagan na mag-exercise ng kanilang profession or hold office, whether appointive or elective. So kung hindi siya papayagan na mag-exercise o mag-hold ng kanilang office, mag-exercise ng kanilang occupation or profession, so paano yun? Paano siya makaka-attend ng impeachment trial? So kung hindi siya makaka-attend ng impeachment trial, paano rin siya makakaboto ng maayos? Kung hindi siya makakaboto, bakit siya i-consider sa bilang? sabi pa ni Chua, importante na sa ngayon na maplansya na ng Senado ang gusot sa kanilang liderato sa special session ng Kongreso bukas para magkaalaman na rin aniya kung sino talaga ang tatayong presiding officer para sa impeachment trial. Inaasahan din ni Chua na sana ay maging patas ang presiding officer sa parehong VP Defense Team at prosekusyon. Earl Tobias, IBC News.